Isang magandang araw na naman po sa atin. Ito ay yung pangalawang serye ng ating serye dito sa YouTube na pinamagatang simpleng pamumuno or simple leadership. Kaya mga kasama, ako'y natutuwa dahil sa napakagandang puna na inyong ginawa ng mga comments po ninyo. At ang topic na ito ay siyempre doon po sa nakararami na mga magulang na gustong talakayin po natin ang topic na ito, no? May kinalaman po ito sa kanilang pagiging magulang at sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak, no? Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang komprehensibong karapatan na meron ang mga bata ayon sa pag-aaral, no? So tayo ay sasangguni ngayon sa UNICEF, no? Yung tinatawag natin nung araw pa na United Nations International Children's Emergency Fund. Pero sa ngayon, ito ay pinaigli na lang nila. Tinatawag niya United Nations Children's Fund. Tayo ay sasangguni sa kanilang mga inilalatag at inilalahad. Ito'y magiging gabay sa atin ng malaki, no? Mga karapatan ng mga bata ayon sa United Nations Children's Fund ay ang sumusunod na mga karapatan ng mga bata. Una ay karapatan na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Sa madalit sabi mga kasama, ang karapatang ito ay nagsimula nung siya ay nasa sinapupunan pa lamang. Taglay na niya ang karapatan na yun na kailangang mailuwal siya ng maayos at kumbaga mabigyan ng magandang pangalan, nasyonalidad, no? Kasama ang nasyonalidad, kasama ang pangalan, may siyempre paglabas niya sa pagsilang niya o pag say hello to this new world, sasabihin niya, ako ay may pangalan na. So talagang karapatan po yun ay hindi man pwedeng hindi natin lagyan ng pangalan yung bata. Okay? So, yan ay napakasimple lang naman po. Responsibilidad po, katulad ng sinasabi ko sa unang serye, na ibabalance po nating rights and privileges, duties and responsibilities. Ibabalance po natin yan. So, sa isang responsableng magulang, tayo may mga anak. So, tingnan natin ang karapatan. Naibigay ko na yung una. Ito naman ang kasunod. Karapatan na maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Meron nga kasing nagsasabi na wala pong mga anak na mamili ng magulang. Totoo po yun. Pero wala naman pong mga anak na naghahanap ng magulang kung hindi nauna yung mga magulang ang siyang gustong magkaroon ng mga anak. Kaya ang karapatan na dapat nilang matanggap ay atin pong igawan. Karapatan na maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. So karapatan po yan ng mga bata. Kasunod na karapatan. Karapatan na mabigyan ng sapat na edukasyon. Ayan, nabanggit ko na po ito nung unang serye na ito yung dapat makita natin at mapaghandaan bago pa man lang isilang ang isang sanggol. So dapat lahat tayo ay may kamalayan sa mga bagay na ito para hindi tayo mamukhang walang kaalam-alam, no? Para sa pag-aaruga, no? Ito'y pag-aalaga at pag-aaruga ng bata, no? Hindi sapat ang pag-aalaga, kailangan aarugain mo siya hanggang kailan siya mailalagay sa wasto pamumuhay sa lipunan. Yan po yun, the ultimate purpose of this. Na maging kapakipakinabang siya ng lipunan na ating ginagalawan. Di ba? So, doon naman tayo sa kasunod. Karapatan na mapaunlad ang kasanayan. So, marami pong mga bata na merong kasanayan, no? Isa-isahin natin, no? Pag sinabi natin kasanayan, sanay siya doon. Merong tinatawag na kasanayan, kagalingan, at yung yung talagang kaalaman, no? Dito sa kasanayan,
mapaunlad ang kanyang kasanayan. O sanay siya na sanay siya na ipahayag ang kanyang sarili. Paano natin mapapaunlad yon? Suportahan natin siya. Kung doon siya magaling, yan, kasanayan Nasanay siya ng gano'n na maganda, lilinangin natin. Tutulungan natin. Maipauunlad po ito. No? Ang kasunod naman na karapatan, no? Karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan. No? At malusog na at aktibong katawan. So, tatlo yon: pagkain, tirahan, at saka kalusugan. No? So, yun ay talagang dapat maranasan nila yung kasapatan o eksakto at may tirahan at malusog at aktibong katawan na siya ay sinasabi nating physically fit, no? So, galing, may tirahan, may pagkain. So, mabuhay na ng maayos ang bata doon. Karapatan po niya. Ito naman ang isang kasunod na karapatan na taglay ng kanyang pamumuhay. Karapatan na matutuhan ang mabuting asal at kaugalian. Kung sakali man may mga batang mahilig pong magsalita ng mga hindi po nararapat sabihin ng isang bata, ang sabi natin nagmumura o kaya nagsisisigaw o kaya mga bastos na pananalita, ay hindi po siya dapat naroroon, no? So, kapag nalabag po ito, may kaso po ito. Tinatawag natin na child abuse. Kung meron mang pangyayari na hindi nararapat niyang marinig o mabuting asal, hindi naman tanggap o hindi dapat maganda, ay ito ay paglabag na sa kanyang karapatan. No? Ito, karapatan na mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. So, karapatan po, mga kapwa ko magulang, ng mga bata ang makapaglaro. No? So, maaari ito ay kasama ang kanilang mga kaibigan, maaaring kasama kayo na parte o bahagi ng kanyang kapamilya. So, unang-una, tayo mauna. Siyempre, tayo yung magulang, tayo yung kabilang sa tahanan. So, kaya, ayan, halika na, tinatawag na tahanan, no? So, ito ay peace, tahanan. Pag sinabing tahan, no? So, peace. Tigil na ng mga gulo, no? Wala dapat yun doon. So, absent dapat yung mga di pagkakaunawaan sa tahanan upang matamo nila po yun. No? Kasunod naman, karapatan ay karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib, at karahasang bunga ng mga paglalaban. So, dapat unang-una hindi mangamba ang bata dahil sa may kaguluhan sa kanilang lugar. So, dapat tingnan natin ito mga kasama na minsan nasa alang-alang ang kanilang damdamin at kanilang takot dahil nga doon sa hindi magandang kapaligiran, no? O kung tayo man nasa isang lugar na liblib, no? At kadalasan ay mayroong sabihin na nating di pagkakaunawaan ng mga kampo ng taga-gobyerno at ng makakaliwang grupo, ay hindi po magandang tirahan na yun ng bata kasi parang nadadamay po ang kanyang pagkamusmus na isip, na pagka-inosente, na walang alam-alam sa hindi magandang pangyayari ay kanya pong masasaksihan. Kaya po ang kasunod naman na karapatan na ating ilahad sa inyo ngayon ay ang karapatan na manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan, no? So, mas gusto natin silang mailagay sa ganun. Kaya, hindi po yun kagustuhan lang natin. Dapat, kasi karapatan nga nila yun Dapat. Yan po, no? So, iyan ay alam na natin na talagang ang mga magulang, lalo na yung mga ama, gustong doon ilagay sa isang mapayapang lugar ang kanyang pamilya nang dahil sa pag-ibig, nang dahil ay may karapatan din sila na ganoon.
karapatan na maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Yan. Kaya tayo, libre po tayo sa pag-aaral sa gobyerno kasi dahil po dyan, libre po ang ating basic education in the Philippines. No? Ano po yun? Yung ating grade 1 hanggang grade 12. K to 12, no? K to 12. Kinder pala. Kasama ang kinder hanggang grade 12 sa basic education. Kaya po, libre po yun, no? So, lahat tayo ay nakakatamo at nakakatamasa ng karapatan na yan para sa ating mga anak at sa mga bata na nasa school age po ng basic education, no? Kasunod naman ng karapatan. Karapatan na makapagpahayag ng sariling pananaw. Ay, sasabihin ng bata na ako, gusto kong ganito yung mangyayari, yung bukas ko, suportahan po ninyo. Karapatan po nyo yan. Ako po ay nangangarap na makatapos ng isang kurso. Ay karapatan po niya yan. No? So, suportahan na lang natin. Minsan, gabayan natin, anak, magaling ka sa ganito. Yung kasanayan mo dito. Baka naaangkop sa gusto mo na kurso o pananaliksik na gusto mong gawin. No? So, maaaring ikaw ay magtagumpay dyan ng mabilis dahil nga yan ang iyong kasanayan. At mabubuhay ng maayos, magiging kapakinabang ng ating pamahalaan. Alam nyo ba ng ating Department of Education ay nag-invest ng gusto sa ating mga kabataan? So, wag ninyo nating sayangin ang iyan, no? Mga karapatang ito na aking ilalahad sa inyo. Meron pa tayong kasunod na karapatan, maipanganak, magkaroon ng pangalan at bansang kinabibilangan. Ako ay Pilipino. Di ba? Pag sinabi natin ako ay Pilipino, talaga nabigyan natin ng talagang makabansa na. May bansa siyang kinabibilangan. Ako ay Pilipino. So siya ay nasa Pilipinas. At may pagmamalaki niya iyan kahit saan man. At mahalin niya ang pagiging Pilipino. No? Huwag niyong turuan ng ating mga anak na Pilipino ka nga pero hindi mahal yung isang niyong bansang Pilipinas. Dapat ang ating pagmamahal ay magsisimula sa ating bansa bago man sa iba, no? Maging malaya at magkaroon ng pamilyang nag-aaruga sa akin, sabi ng isang bata. Maging malaya ako at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa akin, no? Karapatan niya 'yon. Pero sabi nila, naku, ang pribilehiyo napupunta lang sa mga mayayaman. O at least, meron na tayong karapatan. Naging usapan po yan nung unang serye natin, no? Pagka sinabi nating karapatan, lahat tayo. Pagka sinabing pribilehiyo, iilan lang yon. Kung may pribilehiyo na meron ang mga magulang nila dahil sa natamo nilang kabutihang gawain nung ito ay mga nag-aral pa lang, iyon ang naging bunga, no? At kanila ngayon itong pinayayabong sa pamamagitan ng kanilang mga anak, no? Magkaroon ng magandang edukasyon, mahasa ang aking kakayahan, sabi ng isang bata. Magkaroon ng magandang edukasyon, mahasa ang kakayahan, no? So, kung ang kakayahan niya, kung ang talento niya, kung ang kagalingan niya ay naaayon sa isang magandang karera sa buhay o karir na gusto niyang matapos o kanyang ambisyon, talagang dapat suportahan natin mga magulang. At kung hindi man, meron tayong tinatawag na scholarships, no? May nag-offer po doon sa mga batang merong mga privilege na ibibigay dyan dahil maganda ang kanilang gawi sa pag-aaral. So, karamihan, nagkaroon ng ganyan. Hindi nyo na itatanong, ang inyong lingkod ay ganun din, nakatapos din sa sinasabing scholarship na binigay ng ating gobyerno na sa mamamagitan ng mga may mabuting puso na namumuno. Kaya, salamat po sa kanila, no? Hindi ko na masabi sa inyo ang kanilang mga pangalan at maiba tayo ng, ng paksa, no? Magkaroon ng masaganang pagkain, hindi magugutom ang mga bata, tirahan, mabuting kalusugan, at malakas na pangangatawan. Pag sinabi nating ikaw'y lumalaki, dapat taglay mo yung malakas na pangangatawan. Okay?
Sunod na karapatan, ito ay comprehensive presentation of all the rights of a child. Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at oras na maging malaya. Ayun, hindi lang busy siya sa lahat ng oras. Meron din siyang malayang oras para sa kanyang sarili. So, ganun tayo mga magulang, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo nakamando. Hindi naman lahat ng pagkakataon tayo ay dapat nilang masusunod, kundi pagkatapos nilang makagawa ng maganda, bigyan sila ninyo ng kalayaan kung ano yung gusto nilang gawin na hindi naman ikasasama sa kanila. At siyempre sa inyo naman, sa pamilya. Ano? Mabigyan ng proteksyon laban sa mga abuso. Yun. Ano? May mga batang inaabuso. Alam naman natin yan. Sa panganib. Siyempre, siguraduhin mo na hindi siya ay karamihan ngayon talaga nag-isip na huwag masuong sa panganib at karahasan, dulot ng gulo at alitan. Mabigyan ng proteksyon laban sa mga abuso, panganib at karahasan, dulot ng gulo at alitan. Sana hindi masaksihan ng ating mga anak yan. Kasi yung mga gumagawa ng ganyan ay pwedeng kasuhan ng child abuse na sa pagitan ng isang bata sila ay nagkaroon ng alitan at bangayan o nagkaroon ng pag-aaway. Lalo na ito ay may banta sa kalusugan at saka sa kasiguruhan ng bata. Okay? Na sila din ay makatira sa isang mapayapang pamayanan. Kung lagi nagyera sa lugar na yon, hindi po yan mapayapa. Sila ay dapat maalis o mahango sa lugar na yan. Dahil yan ay hindi nararapat sa isang bata, hindi malusog na kapaligiran tungo sa kanilang mabuting pag-unlad sa buhay. Kasunod naman ay may ipagtanggol at mapagsilbihan ng ating pamahalaan. Yun, meron tayong Department of Education at meron tayong Department of Social Welfare and Development na napakarami po ng programa para mapagsilbihan ang ating mga kabataan, ang ating mga anak. Kaya, pasalamat po tayo, no? Mga magulang ng ating pamahalaan ay talaga namang ito po ay masaksihan natin na talaga namang ginagawa. So, kasunod ay malayang maipahayag ang aking sariling pananaw at opinyon. Ngunit marami sa mga karapatang ito na itinadhana na sa saligang batas ay hindi na isa sa buhay dahil sa karalitaan. So, yung karapatang yon, meron nang sinasabing parang may sama ng loob dahil hindi ito nangyari. Pero hanggat maaari, alam naman po natin ang ating pamahalaan ay ginagawa ang lahat para matupad ang lahat ng karapatan at matamasa ng ating mga kabataan. So, yan po, isa sa mga karapatan. Dahil nga daw sa karalitaan. Para tayo mahango sa karalitaan, tayo po'y mag-aral ng mabuti. Mga minamahal kong mga kabataan, no? At saka ang pag-aaral sabi nga nila, from womb to tomb. So, hindi kailangan kahit tayo ay matanda na, pwede rin naman tayong mag-aral pa para sa ikabubuti ng ating buhay at ng buhay ng iba. Karapatan ng bawat sanggol, na siya ay isilang. The child has the right to be born. So, ito'y komprehensibo, no? Na paglalahad ng United Nations. Ito ay nagkaroon ng convention na kung saan lahat ng karapatan ay pinagsama-sama. Hayaan ninyo, ipakita ko sa inyo mamaya ang 12 karapatan na lamang ng mga bata na kanilang napagkasunduan. Pero ito ay paglalahad ng karapatang nangangailangan ng bawat bansa na inilahad nila upang maipakita sa convention, no? Karapatan ng bawat nilalang na bigyan ng pangalan. The child has the right to be given names. Okay? Next. Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog. So, yun yung sinasabi natin may English pa, no? The child has the right to eat to become healthy and strong. So, yun po yun. Karapatan na yan. Karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapin o sapin sa katawan, no? Okay, damit
The child has the right to have clothing. Pananamit po. Karapatan din po nila yan. No? Karapatan ng mga bata na magkaroon ng tirahan. The child has the right to have a shelter. No, na masasabing kanya, no, kanila ng kanyang pamilya. Ito naman kasunod na karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may magandang asal. The child has the right to grow with moral values. No? So kung karapatan nila, tingnan po natin mga kasama kasi moral values, no? Yan ang karapatang pantao. Pag sinabi natin karapatan, gawin mo yung nararapat. Pag sinabing karapatan, hindi mali ang iyong gagawin. Naayon lang sa batas. Kaya tinatawag na karapatan. No? Dapat, nararapat, sapat, sabi nga nila, hindi magkukulang sa kabutihan. Ha? Karapatan din ng mga batang mga pag-aral, the child has the right to have a formal education. No? So, sa presentation na yan, marami pong bansa ang nagpipresent na yan. So, comprehensive. Okay? So, karapatan ng mga bata na makapag-aral. The children has the right to formal education. Ha? So, pag sinabi natin formal education, hindi po siya basta-basta. Meron tayong tinatawag din naman ng kung walang formal, alternative learning system. No? Karapatan ng mga bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. The child has the right to grow on a clean environment. Okay? Malinis. No? So, karapatan nila yun. Tulungan natin sila para magkaroon sila ng tungkulin. Maglinis din sila. Para, matamo nila ng sinasabi nating privileges. No? At matamo naman natin ang maayos. Yung karapatan mismo. Karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang. The child has the right to play and enjoy. Next, karapatan ng mga bata na mapagbuti at ang kakayahan o talino. The child has the right to develop and improve his ability and talent. Banggit ko nga sa inyo, ang tawag ko nga dyan ay tinatawag natin na talent, skills, at saka yung habits, yung mga ganon. Kahas, no? Kahas, alala ko na. Kahas, K for knowledge, A for abilities, H for habits, A for kahas, A for attitude, and S for skills. So, kahas, ay naisa-isa po natin. Yun po, abilidad po yon at saka talento. Ngayon, karapatan ng mga bata na ipagamot kung may karamdaman. The child has the right to medical care, lalo na pagka siyempre mayroon siyang nararamdaman, no? O ano man na hindi normal sa kanya. Okay? So, mga kasama, yan po yung ating nailalahad sa araw na ito. Yung mga karapatan na may kanya-kanyang mga delegates, no? Mula sa iba't ibang bansa, ang halos nagkapareho doon sa iba ang ating binabasa. Pero ang sa ating sarili ay iyan ang inyong masaksihan sa sunod nating serye ng pagiging simpleng pamumuno or simple leadership. At muli, kung meron naman kayong gustong topic na gustong pag-usapan dito, maaaring mag-comment po kayo. Huwag niyong kalimutan na mag-like at i-hit ang notification bell. At yung lahat ng mga kaibigan ninyo dapat mabigyan, ma-share ninyo yun. Ano? At doon naman sa bago, huwag niyong kalimutan na kayo ay mag-subscribe. Maraming salamat.